ついにBago ang laban, gumagawa siya ng kakaibang kilos, walang tigil magsalita, at pinatutunayan ito sa mga matitinding knockout. Ganyan si Ren Hiramoto, ang pinakakumpiyansang mandirigma sa Japan, na tinatawag ang sarili, ang lalaking susunod sa nais ni Conor McGregor. Ito ang pinakamabangis na tagumpay na nag-angat kay Ren Hiramoto bilang pinakanakakaaliw na mandirigma sa Japan. Pero magsimula tayo sa simula. Noong ika-18 ng Enero, 2015 sa Tokyo, Japan, nag-debut si Ren Hiramoto bilang professional na kickboxer kay Yuki Ishikawa sa edad na 18. Karaniwan, nag-iingat ang mga mandirigma sa kanilang unang professional na laban. Pero hindi si Hiramoto. この2人まさにこのプレリミナリーファイトらしい試合というから、ここはね絶対注目して見ておいた方がいい試合ですよね。共に K1 のアマチュア優勝にはグローブをつけて遊んでいたというのが平本です。そうですね。 Hinabol niya si Ishikawa sa ring, binigyan ng kaliwang hook at napabagsak sa unang round. よく耐えています石川。でも効いてますよ。今度は左だ。 Debut niya sa karera, knockout agad sa first round. Nandoon na ang modelo. Lumipas ang isang taon, nakapasok si Hiramoto sa Crush quarterfinals laban kay Yoshiki Harada na doble ang edad niya. Pero walang nag-akala sa tindi ng mangyayaring brutalidad. 構えられないなという印象ありますよね。キャリアたった1年でアマチュアボクシングのバックグラウンドはあるんですが、ミドル自分からこうプレッシャーかけていくような構え方、実にステップアップしてきています平本蓮。左のパンチから右、さらに右ストレート伸ばしてくる、逃がしたくないこのチャンス。フックは原田も強い、そこに右ストレート、ダウンではありません。気をつけながらなんだろう、原田選手こう一旦動いてまた自分から右、岡本選手のプレッシャーにこの左から右のストレートもつながってくる。パンチは右と右、そして左に右ストレート、後方に倒れた。 Pinabagsak ni Hiramoto si Harada at sunod-sunod siyang binugbog ng suntok. Isang brutal na kaliwang hook ang tumapos sa lahat sa ikalawang round. 効いてますね。左フック、腰から砕け落ちた。2度目のダウンを奪った平本。立てないか、立てない。 Hindi na nagdalawang isip ang referee. Tapos na ang laban at patuloy pa ring umatake si Hiramoto. 2 buwan pagkatapos, nagharap sina Hiramoto at Taito sa semifinals ng torneo. 経験してる、そこで取れなかった近いですけども、ベルトへの思いというのはすごく強いと思うんで、いい師匠。大きなその一戦を経験しての平本蓮。動きを読んでますね。でプレッシャー実に相手のパンチが強くて、踏み込みもいいです。ありますね。なかなか全然念願のクラッシュの王者タイトもパンチ。もう先に出た方がいいですよね。 Sa second round, pinatumba ni Hiramoto si Taito sa lona gamit ang kaliwang hook. 出ることができるか、ローキック。お互いの膝、右を合わせた。ドンピシャリのタイミング。17歳。いや、どうしても2つのダウンがあるんで、もう倒すしかないんですよ。でも平本の方はあれですよね。あれが抜群にいいんで、右。これなかなか一ところにとどまりません。バックブロー。 これも得意ですます捕まえられるかタイト。 Nakaligtas si Taito, pero nagawa na ang pinsala. Nanalo si Hiramoto via unanimous decision at nakapasok siya sa finals. Noong ika-25 ng Pebrero, 2017 sa Tokyo, sa semifinals ng World Lightweight Tournament si K1, nakipaglaban si Hiramoto sa delikadong manlalaban mula Thailand na si Kongnapa Wirasakrek. Isang manlalaban na may mabibigat na kamao at walang takot. 回戦でいう呼び声もありました浦部浩也を下し後まさにそれを証明するトーナメントになるかです。ここはサウスポー Sa gitna ng matinding palitan, tinantian ni Hiramoto ang tamang tiempo. Isang kanang tweed, kasunod ang kaliwang hook, iniwan si Kongnapa na tulog sa lona. しかしどんなパーも返してくる。すごいランドセンター。
Na-knockout niya agad at pumasok si Hiramoto sa finals. Sa gabing iyon, kinailangang malampasan ni Hiramoto ang matinding laban kay Brice Delval, isang veteranong French sa quarterfinals. 平本蓮です。でも戦い方としてはセコンドついてるエリアスマン・ムーディーに適当パンチと膝で圧をかけたワンツー。結構試合続いてたんでなかなかレベルアップの練習ができなかったということとちょっとにするかデルバー。左ジャブついた。平本選手やっぱりはい、ミドルキックストレート。これですね。相手の攻撃は認められません。 Dikit ang laban, matibay at technical si Delval. Unti-unting napagod si Delval sa sunod-sunod na suntok ni Hiramoto bawat round. ボディ。ボディですね。ボディ下から打ちたいですね。これまずはおっしゃったところでしたね。3分しかないわけですからね。辛い選手ですね。これ平本の右のローキック有効です。これ自分で左フックから出ていきます。やはり K1 は Ibinigay ng mga hurado ang panalo kay Hiramoto sa pamamagitan ng majority decision, kaya nakuha niya ang pwesto sa semifinals, kung saan na-knock-out niya si Kong Napa ilang minuto lang ang lumipas. Noong Hunyo ng 2017, hinarap ni Hiramoto ang Russian na si Umar Pashaev para sa K1 Super Welterweight Championship. Ipinakita ni Hiramoto ang galing niya kapag nasa forma. この階級で動きを見せるのか効果練習とかですよね、ウェイルイトもね、3ラウンドやりましたからね。手を見ながら戦ってますね。おーいいっすよ、いいっすよ。平本パンチも強いですね。強いですね。ありいいっすね、左。字であれボディ狙ってるな。今誘っ Pinagpira-piraso niya sa 3 rounds, pinangunahan ni Hiramoto ng may gilas, eksakto ang mga suntok, malinis ang footwork at walang sagot si Pashaev. 右のパンチなどに合わせてですが、左クーさらに外から長い距離のパンチで平本。あ、ここで来た。 Tatlong hurado ang nagbigay sa kanya ng score na 13-26. Dominado niya ang laban. Si Hiramoto ay ngayon ang kampeon ng K1. Sanay si Hiramoto sa paghihiganti at may plano na siya para dito. Natalo ni Daizo Sasaki si Hiramoto sa pamamagitan ng majority decision. Sa finals ng Crush Lightweight noong 2016, tinalo niya ito, isa sa bihirang pagkatalo nito. Gayunpaman noong Nobyembre ng 2017, nakuha ni Hiramoto ang kanyang personal na paghihiganti. あとの攻撃ですよね。手数で佐々木、そうですね、3ラウンローキックの打ち合い。ワンツー早い。外。基礎があるのと、やっぱりまず19歳っていうことで、蹴りもよく出てますね。ローキックあと左の蹴りもここが本当に有利になるというか、そんなにチャンスはないと思うんで。少ない。そんな際、いや関根さんでも大蔵、佐々木の意地も。一度ここで様子を見るかとか。中村さん、乱戦になっても強い佐々木ですからね、そこに持ち込まんという手段もありそうですか。ちょっと近距離の勝負は佐々木選手の方が強いですね。あ、ボディ切っさらにミドルから。 Sa pagkakataong ito wala ng pagtatalo. Dumating si Hiramoto na handa, tinalo niya si Sasaki sa 3 round at nag-knockdown siya ng 2 beses sa dulo ng laban. しまってはと、そのでも佐々木ペースでちょっと耐えるこれなぜ見えないのかというところもちょっと気になるんですが、真下から来てるんですよね。やってるんですけどもね、止まんないですね、佐々木選手。パスしたいですね。ここに望みをかける平本。新たなる K1 の右ストレート。感じますけどね、ここからもう一発いきたい。ダメージ佐々木の勝負だ。佐々木も返す。力右平本の拳。取り返した。取り返した佐々木すごい。 Nakuha ni Hiramoto ang panalo sa pamamagitan ng unanimous decision. Nagawa na ang paghihiganti. Pero hindi lang paghihiganti ang gusto ni Hiramoto, may knockout din siyang lakas. Ito ang knockout na umagaw ng atensyon ng mundo. Noong ika-21 ng Marso, 2018, hinarap ni Hiramoto si Kaya Wirasakrek sa K1 Super Lightweight. Si Wirasakrek ay 3 beses na kampeon ng K1 Super Lightweight Grand Prix. Mahigit 10 taon na siyang hindi na knockout. 19 na taong gulang lang si Hiramoto at walang nagbibigay ng oportunidad sa kanya. Pero hindi iniinda ni Hiramoto ang mga posibilidad.
これにひるんじゃダメなんですね。でも絶対ひるまない結構強い相手だからってで負けてないですよ平本。なるほど。頑張ってもらいたいですね。出てますね。大阪に右のストレート返し飛んでいます。左のミドル受け止めて、はい、左の膝が飛んで動じません。左のライン、これもしっかりガードして、このままでいいと思いますよね。Sa second round, binago ni Hiramoto ang ritmo at nagpatama ng sunod-sunod na suntok. Sa malakas na kombinasyon, napabagsak niya ang kampeyon. まあでもすごい緊張感持って戦ってると思うんですよ。ここ行きますね、ここ行きます。Bumangon si Keo pero desidido na ang lahat. Nananockout ni Hiramoto ang kalaban sa loob ng 2 minuto ng ikalawang round. マサさんダメージどうですかね。ありますよありますよ。さあパンチを打ち込んでいく。沈めた、止めた。 Gumulat si Hiramoto sa buong mundo ng kickboxing. Tinawag itong sorpresa ng taon ng combat press noong 2018. Pagkatapos maabot ang rurok ng kickboxing, nawala si Hiramoto ng halos 2 taon. Pagbalik niya, may nais siyang patunayan. Matindi ang paglipat mula sa kickboxing papunta sa mixed martial arts. Nahihirapan ang karamihan sa mga mandirigma, kabilang si Hiramoto. Matapos matalo sa kanyang unang 2 laban sa mixed martial arts, desperadong kailangan ni Hiramoto ng isang panalo. Laban kay Hiroaki Suzuki sa Rizin 36, sa wakas ay nakuha niya ito. Ipinakita ni Hiramoto na mali ang mga nagdududa. Nakamit niya ang panalo sa pamamagitan ng split decision. Di maganda pero panalo pa rin. Sa wakas, nagsimula na ang karera ni Hiramoto sa mixed martial arts. At lahat ng sumunod ay nagsimula dito. 31 ng Disyembre, 2022. Sa Rizin 40, bisperas ng bagong taon, naglaban sina Hiramoto at Genji Umeno sa espesyal na patakaran ng boxing. Sa inaasahan sanang isang laban na eksibisyon. Kapag hindi eksibisyon ang ginagawa ni Hiramoto, knockout ang ginagawa niya. At bago pa man magsimula ang laban, napaka-intense na ng atmosfera. 'Sa pagtatapos ng ikalawang round, tumama si Hiramoto ng isang mabagsik na kaliwang hook na nagpabagsak kay Umeno. Kinailangang mamagitan ng referee. Exhibition ba ito? Nawalan ng malay si Umeno. Nakuha ni Hiramoto ang kanyang unang panalo sa Rizin. Ang parehong diwa ng pakikipaglaban ang tutulong sa kanya malampasan ang pinakamahirap na bahagi ng karera niya. Isang buwan bago nito, nakipaglaban si Hiramoto kay Satoshi Yamasu sa Rizin Landmark sa Nagoya. Ipinakita niyang kaya niyang gamitin ang kanyang suntok sa mixed martial arts. Mas mataas talaga ang teknik ni Hiramoto. Tinalo niya si Yamasu sa 3 rounds at nakuha ang unanimous decision. Sa wakas, natagpuan na ng kickboxer ang kanyang ritmo sa mixed martial arts. Pagkalipas ng isang taon, mas delikadong manlalaban ang haharapin niya sa parehong entablado. 31 ng Disyembre, 2023, sa Saitama, Hapon.
Bisperas ng bagong taon at ang pinakamahalagang entablado ng mixed martial arts sa Hapon. Si Hiramoto ay nakaharap sa paborito ng mga tagahanga, Ren Yaman Sugiyama, isang manlalaban na kilala sa karahasan at knockout na lakas. Sa loob ng 3 rounds, ginamit ni Hiramoto ang galing sa suntok at kontrol sa ring para talunin sa puntos si Yaman. Sa huli, unanimous decision nito. Pabor kay Hiramoto sa lahat ng rounds. Katatapos lang talunin ng kickboxer ang isa sa pinakamapanganib na mandirigma ng Rizin, na nagbigay sa kanya ng tsansang makaharap si Mikuro Asakura. Ito ang pinakamahalagang laban sa karera ni Ren Hiramoto. Si Mikuro Asakura ay isa sa pinakamalalaking mixed martial arts star sa Japan na may record na 17-5. Isang YouTube celebrity na may milyon-milyong tagasunod at paboritong manalo. Samantalang si Hiramoto ay may record lamang na 3 sa mixed martial arts. Mahigit 48,000 tagahanga ang pumuno sa Saitama Super Arena para suportahan ang kanilang paboritong manlalaban. Tinanggap ni Hiramoto si Asakura sa kanyang natatanging paraan. Tumanggi si Asakura na tapikin ang guwantes. Ramdam na ramdam ang tensyon. Nakita ni Hiramoto ang kanyang pagkakataon. Nagpakawala siya ng mabagsik na kombinasyong nagpabagsak kay Asakura. Sumuntok si Hiramoto sa sahig hanggang pumagit na ang referee. Technical knockout sa unang round. Ang Japanese na Conor McGregor ay kakano-knockout lang sa isa sa pinakamalalaking bituin ng mixed martial arts sa Japan at nakuha niya ang simbolikong titulo na Last Man Standing. Pinatunayan niyang totoo lahat ng sinabi niya. Manira at patunayan ito. Ganyan kumilos si Ren Hiramoto.